Maging maalam sa mundo ng sabong. Paano alagaan ng tama ang manok na panabong? Kailan ang tamang panahon para ito isabak sa bakbakan? Mga katangian ng iyong panabong malalaman sa Sabong on Air. Sabong on Air. Bawat sultada inaabangan, kinagigiliwan noon pa man. Mga latest updates sa mundo ng sabong alamin sa Sabong on Air. Sabong on Air. Sabong on Air. Kasama si Rex Kayanong. Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa DZME 1530. Ito ating kausapin, ang nag-iisang idol ho ngayon, Bayang Sabongero. Itong makakausap po natin, nakatatapos lang po yung Master Breeders' Cup. Yung binabanggit po natin kanina, yung 12th National Derby. Ating kausapin si idol, ito former mayor, si Sir Jomar Hison. Ito po yung Jomar Hison Protocol Game Pharma. Idol Sir Jomar, magandang hapon po. Magandang hapon po, Ka-Rex, at pati na rin po sa inyong mga nakikinig sa inyong programa. Apo, at kanina bago ko umpisa itong programa natin, may mga tumawag na ho sa akin, mga kaibigan po natin, Bayang Sabongero, meron po dyan sa Central Luzon. Nagtatanong po sila kung talagang nasungkit niyo po itong katatapos lang po itong Master Breeders' Cup. At tama po ba yung tinuran po namin, kumbaga solo champion at nag-iisa lang po kayo, Sir Jomar? Tama po yun, Ka-Rex. Yun po ang nangyari doon sa huling palaban ng Masters Breeders' Cup. Ano po ito? 12-stag derby. Kumbaga yung format, 3-stag elimination, 4-stag semis, tapos yung 5-stag semis. Yung nag-draw, anong fight number po yun? Fight number 11 po. Kumbaga halos nasa dulo na. Kumbaga mape-perfect nyo sana kung di ho nag-draw. Tama po yun, Ka-Rex. At ang tanong po ngayon, mga kaibigan po natin ng mga Bayang Sabongero, ano po yung signature bloodline na ginamit nyo po doon? Sa katotohanan, Ka-Rex, medyo mahaba pong istorya yan. Mm-hmm. Pero sisimulan po natin noong 2002. Ako ay nagbiyahe ng Amerika, simula po ng California. Mm-hmm. Hanggang sa North Carolina, so Santubutan. Mm-hmm. At bawat po mga states sa Amerika, meron po kaming dinadaanan mga breeders. Mm-hmm. Mula po dito sa Texas, yung mga Gavilan Hatches. Mm-hmm. Pagkatapos, napunta po kami sa Oklahoma, napunta po ako kay Big Fair, kay Kerry Robertson, tapos kay Gary Gilliam. Pagdating naman po dito sa Alabama, napunta po ako kay Linda Nesmith, yung asawa po ni Carol Nesmith. Doon, nakabilang po si Carol Nesmith. Mm-hmm. At nadaan po din po ako kay Johnny Jumper, at meron po kay Oscar Akins, Tom Wilson, marami po. Hanggang po sa Kentucky. Mm-hmm. Pero ang napili po naming manok po ni Bing Fair at saka ni Gary Gilliam. Ngayon, nung pong isisita po yung mga manok na yan, dumaan po yan dito sa San Francisco. Nagsisip pa po nung panahon na yon si Ferdy Fernandez. Mm-hmm. Pero doon pong panahon na yun, doon sa mismo pong staging area ni Ferdy Fernandez, meron po akong nakitang mga itim. At binitaw po namin. At nung nabitaw po namin, sabi ko sa kanya, may palo ang mga manok na ito. Mm-hmm. Hanggang po yung sinabi niya po sa akin, kung kursunada mo, isiship po yan sa Pilipinas. Kumot kaibigan ko po si Ferdy Fernandez, katunayan, kanina pong sandali lamang, isang oras pa lang po, nag-usap kami, binati po nga niya ako ng congratulations, at napagit ko yan. So, na-develop po yung mga lahing yan at hinuluan ko po ng Roundhead. Pero sa kadalasan, dahil napunta po tayo sa politika, hingi dito, hingi doon.
Hanggang noong 2019 po, napalaban po tayo ng governor dito sa Pampanga. Mhm. Lahat po ng manok ko na ipamigay. Apa. Pagkatapos po ng eleksyon, bumalik po ako sa politika sa pagbibreeding. Mhm. Bumalik po ako sa kasamaang palad noong 2020 po, nagka-bird flu naman. Mhm. Tinamaan na naman po ang manok ko. Apa. So, noong 2021, nung pinamigay ko po mga manok, naalala ko kung sino yung napagbigyan ko at humingi po ako uli sa kanila. Apa, ibig sabihin, Mayor, dito po sa takbo po ng pinag-uusapan po natin, marami po nakatutok, nakikinig ng mga bayang sabongero at talagang mga quality po yung mga ginamit nyo. Kumbaga, alas, sabi nga ho, super alas dahil nakita ko, napanood ko, ako mismo sumali. Bagamat kinapos lang po dun sa Swerte o sa Buenas, siguro pagkatapos nitong event na to, umuusok na po yung telepono nyo at nag-i-inquire po sila. Alam naman ho natin, kapag ganito nagcha-champion ka, kumbaga, kayo po yung tinatangkilik ngayon, yung mga bago mag-breed, gusto ho makakuha ng mga materyales po sa inyo, Mayor. Opo, at meron po nagtatawag at nag-friend request po sa Facebook at ini-entertain naman po natin. Mhm. So, tinatanong po nila kung anong klase. So, paulit-ulit po ang sinasabi ko kung ano rin po ang sinasabi ko ngayon sa inyo. Napa. Ano to, Mayor? Pagkatapos po nung pinaka-big event dyan po sa Manila Arena, ano po yun? Halos karamihan po doon, walang sugat, kumbagay pwede pa rin ilaban sa mga susunod na event? Alam po nyo, Karex, mabuti na itanong po ninyo yan. Mhm. Ewan ko po kung napapansin ninyo, sumikat po ang mga sweaters noong late 90s. Apa. Panahon po ni Bruce Barnett at saka nila Carol Nesmith. Mhm. Pero nung papunta na po nung malapit na po ng 2016, 2017, medyo napapansin po namin na yung mga sweaters, parang hindi masyadong maganda ang cutting. Mhm. Kung titignan po natin, tignan po ninyo ang sinasabi ko. Pag binibitaw po ninyo yan, nasa ere pa lamang pumuputok na po yung palo nila. Tama po. No po. So kung minsan bago maratnan po yung pinapalo, wala na po sa timing. Mhm. So, ang nangyayari, masyadong maraming palo pagkatapos hindi po sila nagkakat. Mhm. So dahil nakabili rin po tayo ng mga manok sa mga nabanggit kong yan, ng mga naghahari po yan sa mga sweaters. Apa. Pero napansin ko, tulad po ng isang boksingero, pagmasdan po ninyo mga professional na boxers, hindi po yan pakakawala ng suntok kung hindi po yan tatama. Tama po. Dahil sayang po ang kanilang resistensya, Mhm. ang kanilang puwersa. Apo, at Ganon din po. may mga napanood Ganun din ako po. doon sa mga laban nyo, talagang sa taas pa lang, yung cutting po, pagbaba pa lang may resulta na eh. Yun yung mga talagang gustong makuha ng mga kasamaan ho natin na bayang sabongero, yung mga quality fight. Kung i-recall po natin ng mga videos sa mga laban namin, bihira po yung pumasok po ng 1 minute. Mhm. Bihira po. Kung hindi po ako magkakamali, baka yung tumabla lang po. Yung pinaka-draw. Yung draw. Kung sakali man po umabot po ng 1 minuto, baka sakto lang. Pero karamihan po, less than 20 seconds. Fast skill talagang, sabi nga, ipaglalabang ka ng mga alaga mo, Mayor. Opo, at medyo pag lumipad po yan, hindi po nila pinakakawalan yung kanilang palo. Ibibigay lang kanilang paa kung nandyan na po ang kalaban. Okay, Mayor, at sa mga nakikinig po sa atin, ng mga interesado na gustong pasok nitong backyard breeder, itong industriya ng pagmamanok bilang bagong champion, kumbaga, sa pagpasok ng taon 2024, sa inyo ngayon nakatingala, yung mga bagong aspirante ng mga breeder, ano pwede nyo ipayo? Ang akin po may papayo,
hindi komot po imported po ang manok ninyo o ang pinanggalingan na sinasabing galing ng abroad. Ako po ay nakapagpapasok ng napakarami pong imported. Pero kung po hindi kayo marunong pumili ng mga breeding materials na fighting style, hindi po tayo aasenso sa sabong. Tama po. Siyempre, kasama na po yan sa paghahanda. Kasama na rin po yan ang swerte. Pero hindi po tayo suswertihin kung hindi po tayo marunong pumili ng mga pumapalong manok o fighting style. At hindi rin po tayo pwedeng swertihin kung hindi rin po tayo pwedeng marunong maghanda. Apo, kumbaga lahat na yung binabanggit niya kompleto po at doon po sa formula na yan, kahit na anong klaseng quality yan, pagdating po doon sa pointing, pagpapakilos, segundo lang, pagdating po doon sa grados, mauunahan yung manok. Gusto ko po sanang idagdag ito, ano? Karamihan po sa ating mga mananabong, pag sila po ay natalo, lagi nilang sasabihin, kung hindi lang sana ako nabitbit, no? Pagdating sa baba, mayayari ka. Bakit hindi po tayo pipili ng manok na pumapalo, malakas sa itaas? Tama po. Yun po ang aking may papayo. Fighting style po ang hanapin ninyo. Hindi po tayo magbe-breed ng bloodline. Yung bloodline na sasabihin po natin. 1/4 ng Kelso, 1/4 Hatch, tapos 50% sweater. Wag, para po sa akin, i-breed po ninyo ang fighting style. Huwag po ang bloodline o ang breed ng manok. Apo, fighting style. Nako, Mayor, umuusok na itong telepono ko. Siguro pagkatapos ng programa natin, tatawagan ko ulit kayo. At kami po ay nagpapasalamat. Una po, congrats mula po sa Sabong Honor dahil kumbaga nasungkit nyo itong purse. Alam niyo, Mayor, sa dami na pong breeder na nakakausap po namin, mga bayang sabongero, ito'y bihira lang mo pinagkakalubot to. Kumbaga, para masungkit po natin itong Master Breeders' Cup, itong 12 Stag National Derby, kumbaga solo champion. Ako mismo, mahanga ko sa inyo, sumasaludo, Mayor Jomar Hison. Mayor, salamat po sa oras. Maraming salamat rin po, Karex, at sa lahat po ng inyong mga nakikinig. Yan ang tinig, mga kaibigan, ni former Mayor Jomar Hison. Itong Jomar Hison na Game Farm Protocol. Galing. Napanood ko, ni-review ko. Talaga naman, pagka sinabing WPC, nandyan po yung mga quality fight, ha? Maging maalam sa mundo ng sabong. Paano alagaan ng tama ang manok na panabong? Kailan ang tamang panahon para ito isabak sa bakbakan? Mga katangian ng iyong panabong malalaman sa Sabong on Air. Sabong on Air. Bawat sultada inaabangan, kinagigiliwan noon pa man. Mga latest updates sa mundo ng sabong alamin sa Sabong on Air. Sabong on Air. Sabong on Air. Kasama si Karex Kayanong. Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa DZME 1530.